Parang wala dito. Ito ata eh. Confirm agad ang payments. Payment received. Ito ata QR yung for mga all your crew. kababayan. Payment received. Payments you can hear. Payment received. Entering your easy era. G with Gcash SoundPay. Now I hear it when they pay. Mula 2016, papalo sa halos 80 billion pesos ang halaga ng pondong nakulimbat at napunta sa mga ghost flood control projects ayon kay Senator Ping Lacson. Ibang usapan pa raw ang proyektong natuloy pero substandard. Narito ang aking report. 79 billion pesos. Yan daw ang halagang posibleng napunta sa mga guni-guning flood control projects mula pa noong 2016. Base raw ito sa computation ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson mula sa mga bagong datos. Grabe, no, mga kababayan, no? Grabe itong, ano na ito. No? Ang laki, talagang bilyon-bilyon piso ito. Ibinigay sa kanya ng Department of Public Works and Highways. Base rito, 494 sa 13,000 flood control projects ng ahensya ay ghost projects. Kaya malaki. Grabe, no? Ang laki. Puro ghost project pala talaga, mga kababayan. Kaya wala tayong makitang proyekto nung panahon ng build. Nung panahon ni Digongyo, mga kababayan, wala po tayong makitang natapos na proyekto ni Digongyo. Dahil pala dito sa mga ghost project nung panahon niya, sa kanya pala talaga nagmula yung mga ganitong sistema. Pa ang kailangang habulin ng gobyerno. Yung naabot ng AMLAC so far, as announced by the President, nasa mga 12 billion pa lamang yung pros and accounts. And then si Alcantara, nag-restitute ng so far 110 million plus another 200 million in 2 weeks time. Grabe, no? In 2 weeks time lang, mga kababayan. Imagine that. In 2 weeks time lang. Oh. Nung panahon, nitong 2016, grabe na po pala yung mga ganitong klase ng mga insertion at mga ganitong flood control issue na ito. Si Bernardo, I don't know, parang ang estimate ko at least 1 billion. Ang layo pa natin sa 79 billion. Ang masakit. Grabe, no? 79 billion. Grabe, ang dami pa palang huhungkatin ng mga files, okay, ang ating gobyerno para maabot yung 79 billion pesos. Ghost projects pa lang ang usapan. Wala pa rito ang mga natuloy pero kinurakot na proyekto. Wala pang substandard, wala pa itong mga road projects, wala pa itong multi-purpose buildings. Grabe, no? Grabe si Senator Lacson talaga. Ako bilib talaga ako sa tao na ito. Ito, pag tumakbo ito si Senator Lacson, sa susunod na president election, iboboto ko to. Ito kung sakali lang tatakbo siya. Kasi ganito yung mga pag-uutak na kailangan natin, mga kababayan. Ganito yung kailangan natin sa ating lipunan. Yung mabibigyan tayo ng masusustansya at maayos na na reforma dito sa atin sa bansang Pilipinas, 'di ba? Flood control pa lang yan. So you can just imagine. Kaya kung si Lacson ang tatanungin, hindi kakayanin ng iilang ahensya ng gobyerno ang pagbawi sa pera ng taong bayan na ibinulsa ng mga tiwaling opisyal. Ako, Diba? Grabe, no? Ang kakapal ng mukha talaga, no? Hindi, nakakanginig lang ng laman, mga kababayan, na pagka nakakarinig tayo ng bilyong piso. Kasi ang daming lumalaban sa atin ng patas. Alos kayo lahat. Yung karamihan pa sa inyo OFW, napilitan kayong mangibang bansa dahil po saan? Dahil sa pangungurakot nitong mga ito. 'Di ba? Kasi kung hindi nangurakot yung mga selective official na tarantado, na mga siraulo, na mga talagang mga tampalasan, mga haragan, etong mga ito, mga kababayan, kung hindi nangurakot or walang ganitong korupsyon, di sana, mga kababayan, lahat tayo hindi, yung karamihan sa atin hindi nagigibang bansa, 'di ba? Ako, real talk, nagigibang bansa ako dati,
8 years po ako sa ibang bansa. 2021 nung ako'y umuwi, no? Ay 2023, sorry. Tama ba? O 2023 nung ako ay umuwi dito sa Pilipinas at nag for good na. O dahil nga nalulungkot ako na malayo sa pamilya ko, especially sa mga anak ko. Pero napipilitan tayo mga ibang bansa dahil alam natin na kung sino lamang ang yumayaman at kumakain ng sapat nagpapakain ng sapat para sa kanilang pamilya. Itong mga damuhong tarantado minuminuto na itong mga corrupt government official. Okay? Kasi kung wala sanang mga ganitong klase ng government official, mga kababayan, 'di ba? Kahit papaano, nakakaraos tayo sa araw-araw. Po, ang sasuggest ko is for the ombudsman to deputize not only the DOJ, but I think they should utilize even CSOs, academe, para magtulong-tulong maghanap. Kasi talagang widespread eh. Pangako naman ni Senate Finance Grabe, no? Mismong si Senator Ping na nagsabi na widespread talaga itong korupsyon, no? Grabe pala talaga. No, ang kakapal ng mga muka nitong nila Zaldico. Ang kakapal ng mga muka ng mga kasabwat sa master's list ng sindikato ni Zaldico. Committee Chairman Win Gatchalian, hindi na mauulit sa 2026 national budget ang bilyon-bilyong pisong nauuwi lang sa ghost projects. Dito sa 2026 budget, kung makikita nyo yung committee report, merong old title tapos may revised title. Yung revised title, nandun na lahat ng mga station numbers, andun na rin yung haba, even for irrigation projects saka farm to market roads. So kaya nakalagay na yun sa JA para number 1, malaman yung cost ng project. Number 2, malaman yung haba ng project. And at number 3, location ng project. Sa batas pa lang, alam na yung location. Nanindigan din si Lacson na sinimula na ng Senado ang hakbang para mawala ang mga maling gawain na nagbigay daan sa mga anomalya sa flood control projects. Kabilang na dyan ang pag-livestream ng period of amendments, kung saan na isa publiko ang lahat ng mga pagbabago sa budget na inintroduce ng kada senador. Mga kapatid, Ayan mga kababayan Nako. Sisiguraduhin na ng ngayon, Senado. Eto, buti na lang nawala si Chis Escudero. Hindi, kasi ngayon umaapila si Chis regarding sa hindi po pumirma si La Chis Escudero. Oo. Kasi po, pag hindi po natuloy ang budget ngayong 2026, na hold yung budget ng 2026, yung magiging budget po ng 2026 ay yung corrupt budget pa rin noong 2025. Maibabalik po yung mga pondo nila Chis Escudero. Parang kokopyahin lang yung 2025 budget. Yung 2025 budget po, yan po yung napakadaming insertion na ginawa ni Zaldico. Kaya po hindi pumirma itong Cheesy. Tamsak Dancer Pikwa, salamat po. Kasi po, pag hindi naaprubahan ang 2026 budget, babalik po sa 2025, the most corrupt budget of all time, sabi nga ng ating mahal na Senador Ping Lacson, di ba? Magagaling talaga tong kupal nato, no? Tong mga kupal sa Senado magagaling no? Magagaling silang magpaikot sa sambayan ng Pilipino. Pero last nyo na yan dahil maghihimas rehas na kayo sigurado. Ako naniniwala ako sa gustong reforma ng ating mahal na Pangulo sa Senado, sa Kamara, 'di ba? Regarding po dito sa mga insertion na ito, regarding sa mga matitindi at laganap na korupsyon pagdating sa projects. Well, which is totoo naman.
Totoo naman po, 'di ba? Oh. So ito yung isa pa na kinwestiyon ng Can I confess something, Lama? I'm all ears. Since you recommended Monday to come say iBlocks, work got so... Kitaan ng red flags ng Commission on Audit ang Office of the Vice President. Hindi raw nakonsulta ng tama ang mga beneficiaries sa milyong-milyong cash assistance program ng Ano mga DDS? Ano mga hayop na mga DDS na ito? Akala ko ba malinis ang mga Duterte? Ano na naman itong iskandalo na kinasasangkutan ng OBP? Mismong COA report po. Okay? Mismo sa COA report yan. At COA na mismo ang nagsabi na red flag ang OBP dito. Saan po? Sa milyong piso na nilustay at hindi maipaliwanag, no, kung saan ginastos itong mga ito. Eh, syempre, di ba? Malaki ang bayad nila kay Kaufman. So, hindi po nakakalam, ang ano po, binabayad po kay Kaufman ay 144 million pesos, mga kababayan, a month. Ganun po kayaman ang mga Duterte. Mayaman pa kay Yamashita. Diba? Kwentahin nyo, 9 months na po si Digongyo sa Dahik. Okay, sa Netherlands. Ngayon, kwentahin nyo yung 44 million pesos sa loob ng 9 months. Magkano lamang naman yung kanilang SALN, mga kababayan? Pang ano lang yun SALN lamang po. Yung SALN ng mga Duterte, ng